Magandang araw, Luzon, Visayas sa Mindanao, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa ating mga kapwa ka-TH at kapwa ka-coin collector sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So ngayon mga ka-TH ay tatampo ko sa inyo itong aking coin na US Philippines 50 centavos mga ka-TH. Alam naman ninyo ang feature nito na ito po ay gawa sa silver at ang design nito ay si Milicio Figueroa at saka si Charles Barber. At sa likuran nito mga ka-TH ay may taon na 1945. So kung tingnan natin ng mabuti yung harapan mga ka-TH or obverse niya, ay para sa akin sharp pa yung mga detalye niya mga ka-TH. Sharp pa siya, kita pa yung mga details niya mga ka-TH. Yung babae, tingnan nyo na mabuti yung babae, okay lang ang mga detalye niya. Yung anvil, klaro pa. At saka yung hammer, ang lalo na ang Smoky Mountain, klaro pa siya mga ka-TH. At ang lettering nito na 50 centavos Pilipinas. So yung gilid naman niya, yung edge niya mga ka-TH ay reeded or corrugated. Kita nyo naman. Okay pa ang kanyang mga hiwa-hiwa mga ka-TH. Okay. Maganda pa. So, para sa akin mga ka-TH, maswerte ako mga ka-TH na meron ako nito. Kasi itong 1945 mga ka-TH ay medyo hindi karamihan sa aking collection dito mga ka-TH. Ang marami dito ay itong US Philippines 50 centavos na may taon na 1944. Pero ang 1945 ay isa lang yata ito mga ka-TH o dalawa. So ipapakita ko lang sa inyo sa next video ko kung ilan ang 1907, 1908, 1917 ba yun? 1944 at 1945. So, kita nyo naman mga ka-TH, maganda pa siya. At saka dito sa likod, kitang-kita pa ang mga detalye. Kaso nga lang mayroong kuwan dito, ito. Mayroon siyang hiwa. Pero yung mga lettering niya ay klarong-klaro pa naman yung mga lettering mga ka-TH. At saka yung coat of arms of the Philippines. Okay pa siya mga ka-TH. Kita pa mga detalye yung agila mga ka-TH. So yung kanyang pakpak. Kita pa. So maganda pa siya mga ka-TH. So pwede pa itong pang collection mga ka-TH. Kasi maganda-ganda pa siya. Yung kanyang mga gilid ganda pa. Maliban lang nito ito. Parang chop mark. Parang parang ginamitan ng matalas na bagay para makagawa ng hiwa. Ito. So kung isubtract natin yung 2024 by 1945, 2024 15 minus 2024 minus 1945, 14 minus 5, 9, 11 minus 4, 11 minus 4, 6,
Adi, BM Kari. Basta lagi. 24. So, 14 minus 5, 9. So, 11 minus 4, 7. So, 7 mga katiit. So, 70. 79 po ito mga katiits. So, ang edad nito mga katiits ay 79 years old. So, kahit 79 years old na ito mga katiits, ay makita pa rin natin mga katiits na kanya mga details ay maganda pa. Hindi pa siya masyadong nabura. Ang ganda pa mga katiits at saka walang masyadong gasgas sa likuran at saka sa harapan. Okay pa siya mga katiits. So, maganda pa siya. Pero mayroon mga katiits. Kasi hindi naman perfecto ang isang coin mga katiits. Mayroon itong mga chop mark ito. Hindi perfecto dahil dyan mga katiits. Iwan kung sinadya yun or sa factory ito nangyari or sa paggawaan. Basta mayroong mga chop marks siya mga katiits. So, talagang pa siya mga katiits. Pwede pa pang collection siya. Kung isa kang coin collector, pwede mo itong i-frame. Masama lang or ang hindi lang mabuti sa aking mga coin mga katiits ay lang hindi na graded. Pero kung mag-graded ito mga katiits, mamahal ito. Magmahal ang presyo nito mga katiits. Lalong-lalo na yung mga US, Philippines, 1 peso ko mga katiits. Kasi maganda-ganda pa ang mga kondisyon. So kung may pera lang ako mga katiits, talaga ipag-grade ko ito para lumaki ang kanyang presyo sa market mga katiits. Yun lang ang paraan para lumaki yung kanyang presyuhan sa market. Kasi once na mag-ready na ito, ay talagang lumaki yung presyo niya or tataas yung presyo niya mga katiits. So hanggang dito lang mga katiits. Pagkabukas mga katiits, ipapakita ko na sa inyo itong collected US Philippines 50 centavos silver coins ko mga katiits. Kasi ito lang siguro ang pinaka-last na variety ng 50 pesos, 50 centavos ko mga katiits. Siguro bukas pakita ko sa inyo kung ilan ang 1945, 1944, 1990, 1908, 1907. Yun lang yata yung ko mga katiits. Yung mga dates na mayroon ako. So, hanggang dito lang mga katiits. So, kalimutan yung hindi pa nakasubscribe, pwede kayong mag-subscribe para palagi nyo masundan itong mga videos ko tungkol sa aking collected coins na na matawag ko rin na isang treasure mga katiits. Kasi hindi lahat ng mga tao nagmamayari nito mga katiits. Ilan lang siguro ako. So, tulad ng mga sinabi ko sa mga previous videos ko, huwag natin kalimutan ating sarili mga katiits. Kumain tayo ng masustansyang pagkain dahil ang kalusugan natin mga katiits ay ang talagang tunay natin na kayamanan. Salamat po.